ito lang po ang masabi ko sa iyo, Kuya Jimboy. Kahit saan tayo ilagay ng Panginoon, kahit saan tayo magpunta, hindi natin makakalimutan yung taong kusang nagtulong sa atin. Tulad kay Sir Paul, especially sa kanya dahil hindi natin ito magawa kung wala siya, no? At saka sa lahat ng mga subscriber, followers. So, maraming salamat din sa inyo. Dahil hindi magawa ito ni Sir Paul ang lahat pag wala kayong nagasuporta sa Pugong Biyahero po. So, thank you po. Sobra sa inyo. Hello mga kababayan, magandang araw sa lahat. Kumusta na kayo dyan? So ngayon nga araw mga kababayan, so andito tayo ngayon sa bahay ni Kuya Jimboy. So bisitahin natin siya dito mga kababayan. So, parang isang buwan na po ngayon hindi na ako nakapunta dito sa kanya dahil nung nagpunta kami sa Mindoro mga kababayan. So ngayon ko pa siya mabalikan dito sa kanyang bahay. So ganun pa rin mga kababayan, so dala ko na itong kanyang gamot. Ito kasi yung kailangan niya mga kababayan. No? Binili ko ito doon sa Panabo. Ito po. 2,460 ang halaga. Sa dalawang pack lang ito mga kababayan. No? So ipakita ko sa inyo. So, dalawang pack lang itong nabili natin. Yan. Ito po yung gamot niya mga kababayan. So, thank you po sa kanyang sponsor na nagpapadala kay Kuya Jimboy. So, ikadalawang padala niya dito sa akin mga kababayan. No? Nagpapadala siya ng 5,000 kada buwan. So, sinabi ko sa kanya nga kung pwede nga hindi na ako magbili ng bigas para kay Kuya Jimboy, ibigay ko na lang sa kanya yung kanyang allowance, siya na lang yung magbili. Pero sabi niya sa akin mga kababayan, hindi daw pwede. So kailangan nga ako ang magbili ng bigas para kay Kuya Jimboy at saka yung mga ulam nila. Pero sa akin po mga kababayan, naisip ko kanina nga siniguro ko na lang itong bigas. Kasi tag 1.5 na po yung sako ng bigas ito sa amin, no? Yung 25 kilos. So siniguro lang ko itong isang sako mga kababayan, no? Yung pang-ulam nila, sila na lang ang magbili ng pang-ulam nila. So, may 1,000 pa nga natira dito para sa kanilang pang-ulam. So si Kuya Jimboy na lang at yung kanyang anak na lang ang bahala mga kababayan kung ano yung gusto nilang bilhin. So, kakausapin natin si Kuya Jimboy ngayon para malinaw. So, gusto kaya sa ni Kuya Jimboy mga kababayan nga sila na lang yung magbili ng bigas. Pero hindi naman pwede nga hindi natin sundin yung sponsor natin mga kababayan, no? Dahil sa kanya gikan yung pera. So, tara na. Kakausapin natin si Kuya Jimboy. Mayong buntag. Kumusta po dere? Hoy, Brad, mayong buntag. Yan. So, buti na uli ka dito tay. Ha? Mabuti na uli ka dito. Asa ka gikan? Sundo awat kuha anak kuya kuha Dito sa Davao? di Davao ya nanarabaw kanan sundo o mayari Nagpadabaw-dabaw ka dito. kay mo ani kampo ko nalintag darwa Kumusta mang Davao? mo piaman to di Dili init dito sa Davao. init po ni paryan Ay init gyapon dito. init yapon Unsa may gibuhat nimo dito sa Davao? puyo lang sa kuan ilang gipuyan Ha? Sabi na ko nagkuan ka dito ba? unsa man Nang chicks ka dito. ay natay bawt ana Wala na kaya. wala Ayan. Nagpunta ka doon para
makasama mo yung mga anak mo doon. Oo. Yan. Para maingaw ta sa Oo. dagang tao. Mamimiss mo rin yung mga anak mo doon. Kasi anak ni mo dito, lalaki, babae. Babae ka nang nadiri ka. Oh, ikaw? Ikaw dahil giyantuhan sa mong papa. Oh, mau na kuan mana kinamanghuran mana. Kalita dekantet mo. So, niuban kag adto pa dire. Dulu sekandan. Magura mo dire. Kaya nga, kasi ano, Apa parang ngayon pa kita nakita. Yan. apa wala pa abti na siya kuan. Dua semana. Oh. Wala pa. Si Kuya Jimboy, kumusta? Nara naghayang na lang. Naubos na yung gamot. Kakawlakaw na siya we. Pag may gamot, ano siya. Oh, kasimba-simba mi dia ba. Kawan akong simba. Pag walang gamot, Maingon na ana. iga na po si Kuya Jimboy. Oh. Ako na ang bangonon, patindugon, mangibang. So, kailangan talaga nga may gamot siya nga ano, Oh, na yeah. hindi siya maubos. Yan. So, buti nandito na kayo para may kasama si Kuya Jimboy. Oh. Saan yung anak ni Kuya Jimboy? Dutin bulig to, kung tabulig dito angkam dito gupot ahol. Ano ng mais, Oh, lubo. duha na kagabi. Dako de kuan, nagag-abot sa Oh, mais. daghan ka lang gipangutangan ako ganyan yang anak. Hmm? Daghan pa man daw. Naku, Dagang grabe paglubo. ko. Gikuan unta giseller. Na. Ambot lang sa tagiya. Gusto nga mano-mano lang lubo. Oo. Bayad ma'am. Oo. Kasi pag mag-seller bayad. Oo. Pero same pa rin kapag maglubo tayo, bayad gyapon ta. Ah. Mas mabuti yung seller kasi mabilis Oo, lang. kay Hindi lang pera. abutan ng isang araw. Ubos na yan. Oo. Anak yun. Pero nasa kanya yan. Pag gusto niya nga lubo lang. Oo. Para makatulong din siya sa mga kapitbahay, di ba? Hmm. Imbes nga yung pangbayad niya doon sa seller, ibayad, bigay na lang niya sa kapitbahay. Oo. Na magtulong sa kanya maglubo. Yeah. So, dito muna tayo sa ano. Kausapin ko muna si Kuya Jimboy, no? Hmm. Akin muna ito. Kumusta man ka, Kuya Jimboy? Maubos na yung gamot mo? Ubus na. Opo ka. Huwag kang mahiya sa akin. Wala naman akong hiya. Diyan lang. Opo ka dyan. Ikaw yung kapatid ni Kuya Jimboy. Opo ka dyan. Buti nandito na kayo. Balik pa kayo doon sa ano? Abang? Buti pag nandito kayo kasi pag may lakad yung isa, maghanap buhay yung isa, may matira. May maiwan. So, ikaw pala yung sinabi ng papa mo nga tinitirahan niya sa Davao. Bakit nakaplano kayong bumalik dito, Bukid? Krisis ang panahon. Kasi doon sa Davao, walang balanghoy, walang kamuti. Dito, kahit krisis, pero may makain pa rin tayo. Kasi maisip natin nga puntahan yung mga tanim natin noon ba. Baka hindi pa naubos ng daga. Ano. So, kailan lang naubos yung gamot mo kay Jimboy? Pizza dos. Pizza dos pa? Pizza dos. No? Ano na ngayon? 17? So, 15 days na wala kang gamot. So, yung gamot natin ay ilan ka piraso yun? 60? Sa isang araw, ilan yung inumin mo? Pila ka buo? Control ako. Pag Tulo? Isa? Dalawa? Pag kaya na siya hanggang gabi niya, hindi na ako magdagdag. Buti sana pag makaya no, isa lang kada araw.
No, pero sobra na kasi yung kay Jimboy, no? Yung dalawa, tama na yung dalawa. Tama na yung dalawa. Hanggang gabi na. Hanggang gabi na. Hmm. Yung mag-inom ka ng gamot mo ay makalakad ka na, makaligo ka, makasimba ka. So nagpunta ka ba doon sa simbahan? Yung okay yung pakiramdam mo? So mabuti, no? Gamot lang talaga yung ano. Pero sabi naman po ng doktor ng Kuya Jimboy na pangpakalma na lang yun ang gamot niya. Pero dili gyud ta magpakawala og pag-asa, no. Ya, nanangga tambal ni mo dire Kuya Jimboy. Nagdala ako ng gamot mo. So thank you pala sa ating sponsor, no. Sponsor ni Kuya Jimboy. Nagbili na ako ng gamot para sa kanya. Dalawa lang ito. So, pang isang buwan ni Kuya Jimboy ito, mga kababayan. Bawat isa ka, ano, parang 30 pieces yung isa. So, dalawa, 60. Hindi na kasi kaya nga isa lang ang inumin ni Kuya Jimboy sa isang araw. Gusto niya nga dalawa para abutan ng gabi, makatulog siya na maayos. Pero sabi naman po ng ano, dapat daw isa lang. Kasi baka ma-over yung katawan ni Kuya Jimboy. Pero ayaw na ni Kuya Jimboy. Gusto niya nga dalawa na para makapag-relax talaga yung kanyang katawan. Huwag kaya ng isa. Isahin ko lang. Pag kaya yung isa, isahin mo na lang. Kasi nung unang punta ko dito, sobrang ano si Kuya Jimboy, no? Parang wala nang pahinga siya. Nung iba nagdala ako ng gamot dito, hindi na yun kaya sa ano niya, sa katawan. Di ba nagdala ako noon? Nung nakalagay lang sa bote. Hindi na pwede yun sa'yo? Hindi, nandyan pa rin. Kahit mag-inom ka, hindi na Hindi na talaga. talab. Yan, so inom ka muna dito para makapag-relax ka. Yan. Ano, bangon ka? Gusto mo bang bumangon? Para makainom ka ng gamot. Diyan ka muna, no? Mga ilang minuto para mag-ipik yung gamot. Tagal din. Abutan ng isang oras? Abot ng dalawa. 2 oras? Hmm. Pag mag-inom ka ngayon, mga 2 oras pa bago mag-ipik yung gamot. Sige. Bangon. Panawan tawas eh. Pinuwan ta sa'yo. Yan. So doon tayo sa hayag para kasi init dito. Yan. So mayos kasi nandito yung kanyang siya talaga yung mag-alaga pag wala yung Ako. anak ni Kuya Jimboy. Yan. Kaya? Hop. Sige daw. Yan. Dahan-dahan lang. Yan po, mga kababayan. So, upo ka Kuya Jimboy. Yan. Yan mga kababayan, so painumin muna natin si Kuya Jimboy. Ano ang ibig mong sabihin? Yung dalawa, hindi
Isa-isa lang, mamaya na naman, gano'n. Hmm. Kasi mahirap. Gusto nang bumalik. Pag bumalik na naman, dagdag ka naman ng isa. Hmm. Yan. Gusto ko sana hindi na babalik. Sige. Tubig. Sige pa. Tsaka, yung bugas mo kay Jimboy, andito. Di ba, nag-usap tayo nung dito ako sa pinapapili kitang ano ang gusto mo. Sabi mo sa akin nga, ikaw na yung magbili ng mga bigas, gano'n. Kinakausap ko yung sponsor mo, ayaw niyang pumayag. Ang gusto niya nga ako yung magbili ng bigas tulad dyan, para daw nga makita niya nga binili talaga ng bigas. So yung 2.5 mo, itong gamot 2.5 para ito sa gamot, yung 2.5 para sa bigas, ang 1.5 para sa bigas, at saka yung 1,000 para yun sa ulam mo, no? So ang ginawa ko, kasi hindi ko alam kung ano yung gusto niyang kainin, no? So siniguro ko na lang yung bigas. So ikaw na lang magbili ng ulam mo dito, sa anong gusto mo. Bigyan kita ng 1,000. Kasi baka ang gusto mo ay manok, tapos yung bilihin ko ay tinapa. Diba? So mas maayo nga ikaw na lang ang magbili ng ulam. So yun na lang po, tita. Si Kuya Jimboy na lang ang magbili ng kanyang ulam. Bigay ko sa iyo yung 1,000. Ikaw na lang bahala dito kay Jimboy, ha? Yan na po mga kababayan. Binigay ko na kay Kuya Jimboy yung pang-ulam niya, at saka yung gamot, at saka yung bigas niya. So pasalamatan ko lang po ang nagpapadala, si Tita Tugnupas Gidnila. Maraming salamat po sa iyo. Sana po ay huwag ka magsawa na magpapadala kay Kuya Jimboy. Kasi sobrang awa po si Kuya Jimboy, mga kababayan, dahil wala siyang maasahan. So hirap ang buhay, no, dito sa bundok, no? Kasi ang anak ni Kuya Jimboy ay nag-iisa lang, tapos babae, no? Hindi kayang harapin ang mga pagsubok sa kanyang ama. Hindi kaya niyang panindigan dahil babae lang siya, mga kababayan. Gani yung mga, kahit lalaki pa yung anak mo, minsan hindi nila kayang panindigan yung kanilang papa, no? So ito pa kayang babae, no? Ang makaya lang niya, mga kababayan, ay wala, mag-alaga na, no? Pero yung maghanap ng ipakain ni Kuya Jimboy, maghanap para ibili ng gamot ni Kuya Jimboy, ay mahirapan talaga, mga kababayan. Dahil wala din trabaho sa kanyang asawa ngayon. Ang trabaho ay doon lang. Same lang din kami noon, mag-huling ng mga kahoy. So ngayon ay tanungin natin si Kuya Jimboy kung masaya ba siya nga may taong nagtulong sa kanya. Sobrang saya ko, salamat po sa tulong niyo sa akin. Sana po hindi kayo magbago. Marami po kayo matulungan kagaya ko. Maraming salamat po. So Kuya Jimboy, kapag mag-ipik na yung gamot, maayos na ba yung pagsasalita mo? Hindi na yung parang iba. Parang bulol. So kahit yung wala na yung gumagalaw-galaw na kamay, hindi na din. So balik
normal na. Makaligo ka na gano'n. Hmm. So, mabuti siguro no, yung makainom si Kuya Jimboy ng gamot. Pag okay na, kalmado na siya, bago natin siya ipahilot siguro, ganun siguro. No? So, itong gamot, mga ilang oras yung ipik niya. Dalawa. Mag-ipik na ng 2. Hmm. Tapos, ilang oras yung kaya niya nga hindi Oras na ngayon. ngayon. Hmm. Makalimutan ko yung relo ko. Ano na ngayon, mga alauna. Hanggang gabi na to. Hanggang gabi na. Hmm. So, pwede isa lang muna. Hmm. So, bukas na naman. Pero kapag makatulog ka na, Kuya Jimboy, pag makatulog ka na, hindi ka na gumagalaw. Hindi. Tapos bumalik na naman. Kapag makagising ka. Napagising ako. Depende sa sa gamot. Ipit sa gamot. Kung hindi pa siya kumukupas. Tuloy pa rin. Makabangon pa ako niyan. So, yung wala kang gamot, kapag matulog ka, yung tulog ka na, hindi ka na gumagalaw. Hindi na gumagalaw yung ano mo. Hindi. So, saka lang gumalaw pag gising. Pag bumalaw ako. Pag gumalaw ka. Pero kahit hindi ka nakatulog, kapag nakaganon ka lang, hindi ka gumalaw, hindi gumalaw yung kamay mo. At saka yung mga buong katawan mo. Parang nagigising din. Parang nagigising din. Kasi yung yung utak mo, isip mo ay nagising. Sakit lang dito po. Dito ang sakit, parang umakyat sa utak siguro. So, makarelax ka lang talaga pag may gamot kang ganito. Yung ilang buwan wala kang gamot, Kuya Jimboy, ano sa pakiramdam mo? Parang sinabi pakiramdam ko sabay ang panahon kasi sobrang init. Sobrang init. Kaya yun ang nangyari. Masyado akong nahihirapan lalo. Masyado kang nanghina. Sobrang init. Kasi yung unang punta ko dito, yung nakita kita nga grabe na, nanghina ka talaga. Dahil sa init. Sa init ngayon, sobrang mainit, tapos walang gamot. So, buti na lang ngayon nga may tao nga ginamit ang Panginoon, no? Para buwan-buwan may gamot ka na. No? So, Kuya Jimboy, tulungan mo rin kami, tulungan mo rin ako nga pagdasal natin yung sponsor mo. Dahil po sila ay nasa abroad ngayon. So, tulungan natin, no? Kasi medyo malapit ang gira sa kanila. Tulungan natin magdasal, no? Dahil po yung pagdadasal natin po ay malaking tulong po yan para sa kanila. Pagdasal natin nga nasa maayos ang kanilang kalagayan para po tuloy-tuloy yung pagsuporta nila sa iyo. Dahil hindi natin ito makaya pag tayo-tayo lang. So, pagdasal natin palagi ng Panginoon. So, ngayon po ay ano ang masabi mo kay Sir Paul ngayon? Salamat po po.
Wala na siguro ako ngayon. Dahil nandiyan ka, palagi nasa kabutihan ng puso mo. Walang sawang pagsuporta sa akin. Maraming salamat. Mag-ingat ka palagi. So dahil po ay kung hindi dahil sa kanya ay wala tayong sponsor ngayon. Kung hindi dahil sa kanya ay wala tayong walang magtulong sa iyo na magbigay ng allowance. Dahil po ay itong lahat, no, nagawa natin itong lahat. Nagawa ko ito dahil kay Sir Paul. Siya yung ginamit ng Panginoon na tulay para matulungan niya ako at makatulong din ako sa ibang tao. No? So, pasensya ka na nga si Sir Paul ay hindi nakadalaw dito sa iyo dahil sobrang busy po si Sir Paul ngayon. Alam mo naman nga marami mga scholar ni Sir Paul, marami siyang inintindi. So, pasensya ka na dahil ako muna yung inutusan niya magpunta dito sa iyo na kumustahin kung ano nang kalagayan mo dito. So, kahit wala si Sir Paul dito ngayon, kahit hindi siya nagpakita ngayon dito, pero ako naman yung inutusan niya, no? So, dahil mayroong lakad po si Sir Paul ngayon, may konting problema na dinalakad dahil naghingi ng tulong si Nanay Lorna sa kanya, no? So, inasikaso muna nila yung mga problema. So, kaya ay ito lang po ang masabi ko sa iyo, Kuya Jimboy. Kahit saan tayo ilagay ng Panginoon, kahit saan tayo magpunta, hindi natin makakalimutan yung taong kusang nagtulong sa atin. Tulad kay Sir Paul, especially sa kanya dahil hindi natin ito magawa kung wala siya, no? At saka sa lahat ng mga subscriber, followers. So, maraming salamat din sa inyo dahil hindi magawa ito ni Sir Paul ang lahat pag wala kayong nagasuporta sa Pugong Biyahero po. So, thank you po sobra sa inyo. So, yan lang po mga kababayan, no? Magpapaalam na ako sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Walang sawang nagasubaybay sa aking YouTube. Sana po huwag kayong magsawa para may patuloy namin ang aming mga kaganapan. Yan lang po. God bless you sa lahat. Mag-ingat kayo dyan palagi. Bye-bye.